Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Medyo bad news po ito kay yung nag-iisang kongresista na bumoto sa pag-object. No! Ayaw niyang ma-impeach si BP Sara. Ito, sinampahan na siya ng complaint o kaso sa Ethics Committee sa Kamara. Ito, basahin ko ha. Ba't nawawala? Congresswoman Sara Ilago, accompanied by women's rights activist, has filed basta may post dito kailang hindi mo basta nabasa ko kanina, has filed dito inulit pala sa baba, has filed what's this, ethics complaint laban kay Congressman Bong Sontay for his remarks on Ann Cortez during the deliberation kapon ba yun? Bago sila nagbutuhan kung may sufficient ba in substance yung dalawang impeachment case laban kay BP Sara, mayroon lang, gumamit lang ng example si Congressman Bong Sontay. Kasi ang akusasyon nila kay BP Sara yung death threat ata na ini-imagine lang dito na kung may mangyayari sa akin, kung mamamatay ako, ito rin ang mangyayari sa kanila, ganon. So, yung parang crime nandito lang sa mind. So, ginamit lang na example ni Congressman Bong Sontay just to raise a point. Kita daw niya si Ann Cortez, I don't know kung saan. Tapos, nagandahan siya, and then may naisip siya dito sa mind niya na hindi maganda. Kaya lang, sa mind lang niya yun. Hindi naman niya ginawa. So, dahil hindi naman niya ginawa, wala siyang kasalanan laban kay Ann Cortez kasi dito man lang sa mind. Ganon ang punto niya. Kaya si BP Sara, dahil nag-imagine lang na in kaso na may mangyari sa kanya, kung siya ang unahing tutumbahin kasi may death threat sa buhay niya, ito naman ang posibleng mangyari sa kanila. Yun. Ang dami nang nag-react. Masama daw yun. At ito na, sinampahan na siya ng ethics complaint. So, I don't know. Baka alam nyo na, lahat ng mga nagsasalita pumapabor kay BP Sara, parang may resbat. For example, si Congressman Edgar Erese, nagsasalita laban sa korupsyon. Tinawagan daw siya, parang may isang cabinet secretary na kumausap sa kanya na, Egay, yung mga salita mo, mga pronouncement nyo, pabor man yung kay BP Sara. Ganon. Sabi ni Congressman Egay na, hindi yung salita ko ang pumapabor kay BP Sara. Ang mga kapalpakan ng administrasyon ito, kaya maraming pumapabor kay BP Sara, which I agree. Nagsalita si Congressman Egay laban kay Congressman Sandro Marcos, laban kay Pangulo, binubulan nyo lang kami. Itong anti-political dynasty bill na ito, pambabastos sa konstitusyon. Nagsalita siya. After that, wala na. Tinanggal na siya as Deputy Minority Floor Leader. Ito, si Congressman Kiko Barsaga, nagsasalita laban sa korupsyon. Of course, dahil ang perception ni Congressman Barsaga ay si Romualdez at Presidente ang utak sa korupsyon, binabanatan niya. Anong nangyari?
suspended twice. So anong makikita natin dito? Baka masuspend din itong si Congressman Bong Suntay. So, mahirap na. Oh, Congressman Libeste, nagsasalita siya laban sa administrasyon, laban sa korupsyon. O ano yun? Iniipit. Ang kanyang mga kumpanya, kakahirap-hirap na. So, ito na ngayon ang ating sitwasyon, mga kaibigan. Laban lang. O ito. John Paul, basta talaga kontra, may kaso. Yun na yun. Bell, maybe hindi ako aligned sa issue, pero kasi ang pagkaintindi ko, sinabi ni Santay, is an example sa issue ni Sara Duterte na nasa isip lang ang pagpatay, walang physical na pagpatay. Correct. Ano pa? Ann Oliver, pero walang nag-file sa kanya ng reklamo laban sa maleta. Dahil ayon sa mga Marines, nakatanggap din brosas ng Gabriela, Castro at Manuel. Walang nag-file. Lance Ozzy, pero walang nag-file ng ethics complaint sa mga kongresistang malita na obvious naman may kinalaban sa trillion peso skandal. Yan na nga. Malay-maleta, bilyones, trilyones, wala lang. Lousy script lang daw. Ano pa? Hearsay, o ano pa, walang credibility. Okay lang sa kanila yon. Ayan, konting remarks lang. Example lang. Sampa kagad ng kaso. Yan ang kalakaran sa ating politika ngayon. Bembe pasaporte, grabe, sobra na. Di ko alam kung bakit hinahayaan ng Diyos ang mga nangyaring wickedness at hypocrisy. Okay, kung minsan hindi nga natin maintindihan ng Diyos. But believe me, Romans 8:28, for all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa ngayon, parang ang namamayani ang kasamaan, but in the end, makikita natin, may purpose ang Panginoon. Bakit niya inaalaw ngayon itong mga corruption scandal na ito? To me, parang ini-expose niya ang gawain nila para totally ma-stop na. Pagdating ni BP Sara, I hope na hindi naman totally ma-stop, kailang malesen ng todo-todo ang corruption para aasenso ang ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo yero. So mo na niyang itsura sa iyang yero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Ug ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon mo na ni si ate ang natagaan og yero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan na kong ulan. Kagwalo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga kuan, nagtabang sa amo nga makahatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Mura na iyang trabaho, magmuso, gamay, mura na. So tagpila po ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naa tulo. Tulo, so unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong
kwarta makulang pag yun sa Makulang pa kay daghan man among kuan kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.